si Sultan Aulia o kaya si Raja or basta Aulia yung kanyang pangalan. Oh, Sharif Aulia. Sharif naman, di ba? Yung mga royal blood na yan, pero makukonsider sila as leader din. Opo, opo. So, ang pangalan niya Sharif Aulia. So, sinundan yun ni Sharif Kabungsuan. Diyan po lumabas yun naman ang mga Maguindanao sa Central Mindanao na yan. So, ito yung pagdating ng paglipas ng mga siglo, in the late part of 14th century, somewhere in 1475 onwards, dumating itong mga 10 dato na tinatawag natin. Sino-sino po sila, Ustad? Saan po sila nagmula? Yan, mga 10 dato na yan, ang pinagmula nila sa Borneo. Bakit sila umalis doon? Anong dahilan? Ang dahilan ng kanilang pag-alis, kumbaga parang nabulabog sila doon kasi nagkaroon ng internal conflict itong Borneo noon, na malaking isla yan comprised of Sabah ngayon, tapos of Brunei, and then gawing Indonesia, may nakuha sila doon, part ng Indonesia. So Borneo po lahat yon. So nagkaroon ng internal conflict. Ang leader diyan ay isang sultan na kamag-anak din ng sultan dito sa Hulo, Sultanate of Sulu. Opo. So humingi ng tulong itong Sultanate of Borneo, Sultan of Borneo sa Sultanate of Sulu. At tinulungan yung Sultanate of Borneo, kaya ibinigay yung Sabah bilang regalo sa Sultanate of Sulu. Ganun pala ang pangyayari. Kasi nagkaroon ng conflict doon. So ito yung dahilan kung bakit lumabas yung mga 10 dato sa labas ng Borneo at napadpad dito sa isla na ito. 10 sila. Sino-sino yun? Unang-una si Dato Puti, isa siyang navigator. Siya yung talagang nagmamaneho. Ang kanilang bangka-bangka, ang tawag dyan, maragtas. Pati yung kanyang barko na bangka-bangka lang, ang tawag nila maragtas. Andiyan po sa history yan So 10 sila, si Dato Puti, Dato Sumakwel, Dato Valenzuela, Dato Paduhino, Dumalugdog, Bangkaya, Lubay, Dato Sumakwel, hindi pa si Sikatuna, wala pa si Sikatuna, si Dato Kalantiaw. Kaya noong 1433 ginawa ni Dato Kalantiaw ang Code of Kalantiaw. Alright. Ano po yung Code of Kalantiaw? Yung Code of Kalantiaw, ito yung mga batas na sumasakop lamang doon sa kanilang area. Kasi pagdating nila dyan sa parteng Visayas, yung Panay Island na yan, noon yan Siwaragan na tawag dati. So nung diyan na sila nagsettle down, nagtatag sila ng mga konfederasyon at nilagyan nila ng mga batas. Meron ba Code of Sumakwel, meron Code of Kalantiaw, yung mga batas na kung saan nagpo-prohibit sa mga kasamaan, nag-uutos sa kabutihan. Para na rin ito makikita natin, bababasa natin noong mga year na yon, ang mga tao ay nabubuhay sa dalawang batas din sa parting Sultanate of Sulu. Ang tinatawag nila Diwan Tausug at saka ang Luwaran Maguindanao. Ang nilalaman ng Luwaran Maguindanao, meron pa nga ako nabasa ron yung Article 1 kapag merong bagay na tagpuan ng isang tao at walang nagki-claim at sumumpa yung nakatagpo na yon, sumumpa siya, nasa kanya yung bagay na yun. Pero pag may magki-claim at hindi sumumpa, itong nakatagpo ang siyang sumumpa na talagang kanya, pabor sa kanya yung bagay. Parang ganon yung content ng mga napakadali ng usapan nila. And then later on, pumupunta ron sa mga pag-aasawa, punta ron sa mga paghanap buhay. Yun yung nilalaman ng konstitusyon. ng batas. Luwaran Maguindanao. Maging ang Diwan Tausug, ito rin po ay Code of Life o Laws of Code na binase sa Quran. Kodigo ng mga batas, tinatawag Code of Laws. Yun yung Diwan Tausug. So itong mga 10 dato naglahi-lahi, and then later on na-impluensyahan nila yung mga Bisaya dyan hanggang sa Luzon. Dumating sila sa north, as far as the northern Luzon. At dumaong sila dyan sa Batangas, yung 3, Dato Puti, Valenzuela at saka Dumangsil. Sino po yung amir ng mga dato na ito po? Si Dato Puti, siya yung amir ng mga dato. At itong si Dato, isa sa mga dato ron, si Dato Sumakwel, yan din ang pinangalanan nila ang kanilang House of Seat na kung saan pamunuan. Ang kumbaga parang Malacanang noon, Sumakwel ang tawag, na kung saan pangalan din ng isang dato kasama nila. Ayan.
So bumalik si Dato Puti hanggang sa naglahi-lahi yung dalawa dyan sa Batangas, Alae, hanggang sa maraming naging Muslim. Ito na po yung last part ng before the arrival of the Spaniard, mayroong isang sultanate, mayroong isang sultan naman dito sa Sulu, sa Luzon, na ang pangalan niya ay si King Luisong Tagian. Sino naman po yun, Ustad? Kaya nga yung mga Muslim dito sa Pilipinas, napaka-reliable yan. Pinanggalingan Sultanate of Sulu, yung mga 10 dato, at itong King Luisong Tagian naman. Si King Luisong Tagian, ayon sa history, ayon sa kasaysayan, meron siyang 2 anak. Ang kanyang anak na panganay si Dato Lapu-Lapu at ang kanyang pangalawang anak ni si Raja Sulaiman. Alright. So ibig sabihin si Dato Lapu at si Raja Sulaiman ay magkapatid. Magkapatid yan. Alright. Ayon sa salaysay. Ngayon lang po natin nalalaman yan. Napaka-informative. Hindi tayo nagkiklaim ng total possibility, pero ayon sa history na nakuha natin, sila ay mga anak ni King Luisong at Raja at Prince Boan Lamayan Boan Agatep ang kanilang nanay. Mashallah. So itong si Lapu-Lapu, hindi na nakwento ang kanyang lahi descendant, pero itong si Raja Sulaiman, dito nagmula mostly itong